So yun nga pala, kapag katabi niya nga palang mga SUV na Expander, Innova, and Ertiga, ayan, ganyan yung kanyang height. Ang taas-taas niya. Ang liit-liit niya, pero ang taas-taas niya. You know? By the way, ito nga po palang ating tint dito sa harap, sa side at sa likod ay naka-nano ceramic tint. For additional protection ito, dahil ito ay with 99% IRR, yung infrared, yung init pumapasok, and 99% din na pasok naman ng harmful UV. So ito na, yan ang ating interior. Buksan natin. Ito, ang kanyang interior na to ay syempre gawa yan, malupit na gawa yan ni JM Upholstery. Pakaganda ng gawa niya. Ginawa namin, kinomplement namin yung kulay na to dito sa yan, sa mga ganyan na part, and yun sa ganito. Ayan o. Yan, kaya ganyan yung kulay niya, color combination niya. So between brown and gray. Ayan o. Tingnan natin sa harap. So yan, at nag-additional din siya. Ito hindi lang nakikita. Ayan o, nag-Jimry. Yan. With Jimry yan na nakalagay. Ayan, di ba? So, may free pillow din yan. Dalawa yan. Pero ito kasi nilagay ko sa akin. Again, saan ito mabibili? Siyempre, Shopee Gaming ulit yan. Nandyan ulit yan sa description link. Ito nga pala, ang finish nito, itong ating upuan, ay premium Italian. Hindi ko alam kung bakit mas mahal sa kanya yung Italian no? Pero, kaysa sa Japan. Pero ito na yung may pinakamagandang klase ng Italian niya. Yan napakakapit talaga. Ayoko kasi ng German, sorry. Since ang German ay medyo madulas and also mainit kapag maaraw. Pero since din naman ito pinapasok ng init, dahil 99% naman ang kanyang IRR, ay goods na goods naman ito. Pero yun nga talaga, yung kapit, gusto ko talaga yung material ng Italian. Buksan din natin yung likod para mas maliwanag pa. You know, additional storage seat. Kasya dito ang dalawang maliit na bata or isang adult. Yan. Sinubukan ko umupo dito. Alam nyo, napaka-komportable. Kasi napakataas ng ceiling niya. Kahit nga ako doon na nakaupo sa unahan, napakataas ng ceiling niya. Kahit medyo tumayo ako, hindi pa rin ako mauuntog. So yun pala, may additional din pala ito na storage. Yan. Ang dami ko nalalagay dyan. Kahit yung payong, may nakalagay dyan ng payong na mahaba. Ayan, naka-black felt nga pala tayo. Yan, gusto ko yung simple lang. Tapos ito, nilagyan ko nga pala ito ng Orashare. Siyempre, Shopee. Shopee ulit. Shopee Gaming. Nasa description link ang pinagbilhan ko nito. Ang kagandahan nito ay nakasaksak lang siya dito. So, dun yung nakasaksak sa pinakaunahan. Yan, sa pinakaunahan. Yan, dyan siya nakasaksak. Para if ever hindi pa napupunta sa likod, yung lamig ay tutulungan ito. Oh, sarap. Yung lamig. Yan. Ganda naman ito, kahit naiwan mong nakabukas, madidrain lang yan, pero hindi mo nagcha-charge. Pero dito kasi, meron kasi ako ditong pinalagay din na nagcha-charge siya kahit hindi naka-open yung makina. So, ingat lang sa paglalagay dito kasi pag naglagay ka dito, pwedeng ma-drain yung battery mo kung matagal mong hindi gagamitin. So, ang aking baby, hello po! Hello baby Avenir! Gising na yung baby ko. Yan, nandito yan sa Casa de Pedro si Baby Bell. Ayan, nagpalagay din tayo ng mga ganito. Additional, hindi lang sa forma. Gusto ko kasi may grip ito Yan, dito sa unahang part, ayan, may kita ninyo. Ginamitan natin ito ng Momo. Pero ito, nakalagay talaga Momo dito dahil nga nag-resin printing tayo. Yan, pinagawa ko. Nilagay ko ng Jimry Panghakot Edition. Yan busina natin yan Tapos, ito, pinalagyan natin ng cover dito para mas additional grip. And ito, yung pinaka-paborito ko lagi. Siyempre, Shopee pa rin yan. Yung para mas madali mong mamaneuver yung steering wheel. Gustong gusto ko to. Since ito nga talagang ating minivan ay naka-tatlo yung full turn niya, 3.5 actually. So medyo marami kang beses na gaganito. Imbis na ganun ka lang na ganun, yung proper way. So at least ito, dito ka na lang, ganito ka na lang. So siguraduhin lang na mahigpit ito. Bukod dyan, ay may pinalagay tayo dito na wireless charging. Pag nilagay ko yung cellphone ko dyan, itong Galaxy S23 Ultra. So, dahil ito ay supported ng wireless charging, ilalagay ko lang dyan. Magcha-charge na siya ng kusa. Kahit yung mga iPhone users, mula iPhone 11, so meron na silang wireless charging. Ayan, so dito nakamount yan. So, ito nga palang ating dashboard. Ito ay matte finish ang ating dashboard. Ayan, para hindi nagre-reflect dito. Delikado kasi yun. Ito yung monitor ng ating sensor sa likod. So, tingnan natin kung ano itsura niya. Ayan, kapag in-engage natin ang kanyang reverse. Ayan, reverse na. Kapag inactivate mo ang reverse, ilaw ito. Tapos tumutunog yan.
and then makikita mo dito sa likod. So ito pa lang ating shifting knob ay nandito na yung pindutan. Unlike sa dati kasi nandito sa kanan, so pinakaliwa din natin siya, tapos nandito yung pindutan. Kasi ito naman talaga yung original design. So yun nga lang, medyo na-compromise nga lang yung lapit nito. Yan, medyo malapit lang siya dito. Pero okay naman, madali namang mag-shift. So nilagyan din natin ito, Shopee ulit yan. Yung dati kasi ay dito nakaharap yung yung ganitong pindutan, pero ito nandito na sa kaliwa. So para mas madali. Tapos ito, nakikita nyo ba yung parang hologram na yan? Yan ay pinalagay din natin yan. Ito yung temperature gauge natin. So, kasi yan, ang threshold ko dyan 100. So kailangan hindi sosobra ng 100 pa na sobrang taas. Pero kapag napapansin ko kapag bumibilis ako, medyo tumataas nga yan. Tapos kapag traffic tumataas. Yan yung tinginan mo para hindi ka tumirik sa daan at makita mo na pag medyo mataas na, alam mo na yung gagawin. Balik lang natin sa park. Yan, ganyan yung dashboard natin sa automatic transmission, 4x2 and turbo. So with turbo yan, kaya ganyan po yung kanyang design. So sa mga nagsasabi bakit yung DA17 Vico ay may ganitong panel, ito kasi ay yung semi-wagon na tinatawag o yung top of the line ng DA17V o ng every van. Tapos ito nga pala, ito yung pinaka sininop ko rin na ipa-convert. So yung mga usual na minivan, since ito ay converted dahil galing Japan, so nasa kanan yung turning signal pag magle-left and right ka na signal light, dito mo itatagel. Pero dito sa atin, pinalipat na natin dito. So si Bossing, yung nag-build nito, nilagyan niya na ng assembly na para nandito na. So hindi ka na malilito. Ayan o. Right, di ba? Left. Ayan. Hindi ka na malilito kung pag tinagel mo. Kasi kung yung hindi pa converted, pag ginanto mo yan, nagwa-wiper yan. Di ba? Nagugulat ka. So, para may makigamit din na iba, hindi rin sila malito. So, nandito naman yung sa mga wiper. So, yan ang pinadagdag din natin na accessories. Itong ating tire PSI monitor para ma-monitor niya itong ating PSI sa gulong. So, ayan, kita nyo naman na 30 yung sa kaliwa, 28 yung medyo malambot yung kanan ko na naharap. Tapos parehas yung sa likod na 32. So, maganda rin may ganito para nakikita nyo na pa-flat na ba kayo o flat na ba kayo. Yan, tapos ito nga po pala ang ating dashboard. Yan, we're here at Casa de Pedro. Napakalupit at napakaganda rito. So, panoorin nyo rin yung vlog ko regarding dito sa full tour ko dito sa Casa de Pedro. Yung usual talaga nito ay 7 inches lang. Pero ito ay pinalagyan natin ng ganito, parang frame para magkasya at hindi mukhang sinalpak lang itong ating 9 inches infotainment system. Napakalaking tulong din yan. Mas lalo pag nagka-car auto or parang Android Auto tayo. And also, ito po ay nagpalagay din tayo ng blind mirror. Ito yung stock na to. Tapos itong ganyan, yung blind mirror din na ganyan. Bakit ang dami? Actually, nafansihan ako dito. Pero kailangan ko kasi for safety, no? Kasi itong side kasi na to, ayan, kapag nakaharap ka rito, ayan, no? Ito lang talaga yung sagad. Hanggang ganito lang yung nakikita mong sagad. So, hindi mo nakikita yung pinaka left side. Ito yung for dito yon. Tapos, naglagay din ako dito para makita ko tong side na to. Yun yung reason kung bakit nilagyan ko ng ganito karami. Even dun sa kabila. Ayan, no? Nasa description link ulit yan. Ayun, ito pa. Yung ating pinagawa rito sa babang part. Ayan. As you can see, itong turbo na supposedly ay 3 ang apakan. So, 2 na lang yan. Dahil yung nandito na naka-design, kasi medyo masikip na talaga oh. Since dahil converted siya, pinatanggal na natin yung nandito at pinalagay natin dito. Kaya naka-handbrake siya. Ayan, kung mapapansin nyo, imbis na naka-press to lock and unlock ng gamit yung paa, ay nandito na siya. As handbrake na siya. Yan oh. Ayan. Saka syempre mas hindi na rin manibagong ibang gumagamit. Para ganyan-ganyan ka na lang, oh, di ba? By the way, ito nga palang aking Momo steering wheel ay naka Boss Hub kit yan and naka spacer na 51mm para mas medyo malapit sa akin dito. Kasi yung mga usual nga na problema ng iba ay masyadong malayo sa kanila to. Malapit ito masyado. Kaya ang nangyayari, sobrang nakabend itong paa mo. Nakaganyan oh. Medyo nakangala yun. Kaya ang ginawa kong solusyon, nilagyan ko to ng spacer para medyo lumapit itong sa aking manibela. Tapos pwede kong malayo yung paa ko dito, yung upuan ko dito. Ang ating dashcam ay DD pa ito na Z40. Napakaganda nito. Harap likod yan actually. Ay, nakabukas pala. Kasi nandun sa likod yung isa. Alam nyo, napakalawak talaga nito mga kabomba. Kasi kala nyo makipot lang. Pero kanina, sumakay dito, papunta dito sa Pampanga. 4 nang nakasakay. Tapos punong-puno kami ng gamit. 4 dito, tapos isa dito. So 5. 6 kami pala lahat.
Tapos yun doon, walang nakasakay, puro mga gamit. Ganyang karami yung gamit. I-comment daw ninyo kung may mga nakalimutan tayo na sabihin, feature dito sa ating Jimry. At abangan ninyo yung ating mga susunod pang vlog regarding dito. At yun nga, yung pinalagay ko rin na additional light dyan sa harap. So, pakakabit natin yun at tingnan natin yung kanyang performance sa dilim. Actually, yung pag sa dilim nito, dahil ito ay naka full tint, so medium tint lang naman tong sa harap. Malinaw pa rin naman. Kita pa rin naman talaga. Pero medyo nakukulangan ako sa liwanag since nga naka-tinted to. Tapos dun sa stock light, nagpalagay tayo ng oxlight doon sa baba na hindi rin naman nakakasilaw. Abangan niyo yun at sa mga susunod pa nating mga iba-vlog at i-feature dito sa ating Jimry. So, stay tuned lamang kayo at sa mga hindi po ulit nakakapag-subscribe, please subscribe po sa ating channel para marami pa tayong magawang video as support po ninyo. Ano pa ba? Ito na nga, i-reveal na natin kung sino po ang ating builder, no? Siyempre, ang ating builder po na napakalupit na gumawa nito. Although inabot po ito ng almost 8 months since ito po ay specialized talaga, hindi ito yung usual na minivan. Nakita nyo naman talaga yung itsura niya na ibang-iba. Ayun, so, understood naman talaga. At ang nag-build po nito ay walang iba kundi si Bossing Ian, no? Ng Surplus Pinas. Yan. So, para hindi kayo ito, so sa Surplus Pinas ay hindi si Surplus TV, si Dodong Lagan. Magkaiba yun, pero tropa yung mga yan. Pareha sila sa Davao naka-base. So, si Dodong Laagan kasi Surplus TV. Pero si Sir Ian naman ay Surplus Pinas. So, siya po ang nag-build itong napakalupit na minivan na ito. Napaka-accommodating at madaling kausap and napaka-OC sa mga small details, no? At tinulungan niya rin akong mag-conceptualize nitong ating Jimry. So, by the way, nasunod tayo lahat dito ng ating mga gusto. Kaya satisfied tayo kahit inabot ito ng tumataginting na approximately rough estimation ko kasama yung pagpapadeliver, kasama yung roof rack ko sa taas. Kasi ako na yung mga bumilin. Pati yung mga binili ko na mga additional na mga parts ay umabot po ito ng 550,000 peso. Grabe. Ang taas, no? Versus doon sa original nito na almost 350 to 400 lang. Umabot ito ng 550. Since nga, yun nga, yung mga upgrade natin. Pero doon sa 550, masaya naman po tayo. Siyempre, nasunod kasi lahat ng gusto natin. And alam mo yun, pag dinadrive mo, napaka sarap i-drive. Kasi nga, ito yung gusto mo talaga na concept. Ito talaga yung gusto mo na sasakyan, no? Versus sa halimbawa, sabi, bakit hindi ka na lang bumili ng Avanza ka na lang? Nag-Avanza ka na lang sana kasi yung Avanza, ganda yung pyesa kasi Toyota, hindi converted, ganyan. So, makakabili ka nun, 400 to 500, mura na. Pero ang tanong, gusto ko ba siya? Gusto ko ba yung kulay? Gusto ko ba yung mga nakalagay? Nagawa niya yung purpose? Kaya bang magsakay ng motor ng Avanza? Ito, sa sobrang taas ng ceiling nito, ayun, no? Kaya nitong magsakay ng motor, no? No, ayan, no? Kahit bisikletang 4 na magkakatabi, kasyang-kasya. At sa mga malalaking load na katulad ng mga bultuhan namin binibiling tissue, kasyang-kasya dito. Yun eh. Depende na lang yun sa tumitingin kung paano ka masasatisfied. So, masaya ako dito. Masaya ang aking misis dito dahil siya ang mostly gagamit nito. Masaya kaming lahat pag sinasakyan nito. Sa madaling sabi, satisfied kami dito sa aming Jimry. So, sabi ko nga nun, magpapabuild na nga lang ako. Siyempre, medyo lubos-lubusin ko na. Maraming salamat po sa mga sumusuporta dito sa aking vlog at sa mga susunod pa ay abangan po ninyo. By the way, ito nga po pala ay Nilan Travel from Davao to Manila. Nilan Travel po ito. So almost 4 days po ito bago nakarating sa amin. Roro lang ang pahinga nito pero the rest land travel. So ganito na test ang makina nito. Sa mga sinagsasabing sirain, so second hand naman kasi talaga ito surplus. So may mga time na magkakaproblema yan minor pero yung makina nito napaka-responsive pa ng pagiging automatic transmission niya. Knowing na ito ay 145,000 kilometers na yung mileage na tinatak. 145,000 dun sa Japan. Alam niyo naman ang mga Hapon gumamit, may ingat yan at may mga patakaran sila doon regarding sa pag-maintenance. Alam niyo naman talaga na mabusisi talaga at alam niyo sulit talaga yung sasakyan doon kahit na ganito kataas ang mileage. Versus dito sa Pilipinas na mataas ang mileage, no? Alam niyo na kung saan ginamit. At siguro kapag may mga na-miss ako, i-vlog ko sa inyo ulit sa mga susunod pa nating video. So, eto na. Sa height ko na 5'8 pala, 5'8 and a half, ganito ang aking, grabe lagpas po, ang aking headroom. Napakataas talaga niya. Talagang satisfied ako dito sa aking Jimry, Suzuki Every DA17B Turbo Automatic Transmission, 4x2, and yun nga, Jimry concept, Jimny Every. So, yun lamang mga kabomba at kita-kits tayo muli sa ating YouTube channel. Thank you so much. God bless sa inyong lahat. Bye-bye.